Maraming family caregivers sa Pilipinas ang halos sapat lang ang kinikita para sa sarili nila. Kaya imagine mo na lang kung gaano kahirap kapag may isa ka pang taong kailangang alagaan. Every month ay isang puzzle na kailangan mong isolve. Isa sa mga naisip ko lagi ay paano ko pagkakasyahin tong sweldo ko. Para mas ma-visualize natin, let's imagine someone. Tawagan natin siyang Janine. Si Janine is in her late 20s. She earns 25,000 pesos a month after taxes, which is yung entry-level salary yata ng mga tao ngayon. Ayon sa JobStreet. Siya lang ang nag-aalaga so itong si Janine, siya lang nag-aalaga sa bedridden niyang tatay na nabalian ng braso. Dahil matanda na ang father niya, hindi na rin ito tuluyang gagaling. May mga araw din na nalilito siya o nakakalimot ng mga bagay-bagay. At si Janine lang ang lahat. Wala siyang kapatid na pwedeng kahalili. Wala rin kamag-anak na pwede niyang tawagan kapag gusto lang niyang magpahinga kahit isang araw. At kahit meron man, ayaw niyang maging pabigat. Alam kasi niya na lahat naman may sariling problema. Ngayon, tignan natin yung budget niya. Sa 25,000 pesos na sweldo niya, doon niya kukunin ang groceries, utilities, internet, transportation, gamot, check-ups at kung ano pang emergency na pwede pang dumating. Noong mas malaki pang sweldo at nakitira pa siya sa syudad, sa city, sa supermarket siya namimili. Pero ngayon, dahil 25,000 lang yung sahod niya, sa palengke lang. Nag-iikot-ikot siya sa iba't ibang stalls para makahanap ng mas murang gulay, isda o karne. At napapatingin na lang siya sa presyo ng sibuyas at bawang. Kasi dati, normal lang silang bilihin. Pero ngayon, parang mapapaisip ka. Kasi na personal experience, tatlong sibuyas, parang isang ulam na sa kalendarya ang presyo. Lumaki mata ko dun. Like, let's say, nasa 5,000 pesos ang grocery nila every week. Silang dalawang mag-ama, si Janine at yung tatay niya na may sakit. That's 20,000 pesos a month. Just like that, sa buong budget niya, 25,000 pesos, 5,000 na lang ang natitira. 20,000 pesos ay napunta sa pagkain pa lang. Tapos may bills pa, may tubig, kuryente, internet. Hindi pwedeng tanggalin ang internet kasi work from home siya. Doon nanggagaling ang income niya. Wala na ring Netflix syempre. Wala nang ibang subscriptions. Halos lahat ng pwedeng i-cut na cut na. After all that, 100 pesos na lang ang natitira. 100 pesos.